natalakay na natin nakaraan dahil sa hirapan ng Diyos kapag naging tayo naghihirap, dahil mahal na mahal niya tayo, alisin niya ang sakit, pagtanda, at maging ang kamatayan. Hindi, kasi pag hindi na tumatanda, hindi na nagkakasakit ng mga tao, so mabubuhay sila ng tuloy-tuloy. Kaya binasa natin yung awit 37:29 na titira sa lupa magpakailanman ang mga tao. Tama ka naman. Ay talaga ba ang lupa, ang tanong ngayon, ang lupa ba ay talagang mananatili ito para panirahan ng mga tao magpakailanman? O ganito ang ulat ng Biblia. Gagawin niya talaga yun. Awit 104 verse 5. Psalm 104 verse 5. Ano ang sinabi? Ito ang pinasulat ng Diyos. Ganda nitong sinabi niya. Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon. Ang lupa na tinayo ng Diyos ng matatag na pundasyon. Hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailan. Kaya gaya na ipinakikita ng teksto, ang lupa matibay ang pundasyon nito, hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Kaya asa natin manatili ito magpakailanman. Kaya binanggit na ang mga matuwid, mga may-ari ng lupa, titira dito magpakailanman, mangyayari kasi ang lupa ay manatili magpakailanman. Katunayan, yan mismo ang binanggit ng Ecclesiastes 1:4. Kaya sinabi, isang henerasyon ang lumilipas at isang henerasyon ang dumarating, pero ang lupa ay mananatili magpakailanman. Ecclesiastes 1:4. Ay diba? Matotoo yan ng Biblia para pag inalis ng Diyos ang sakit, pagtanda, ibig sabihin, hindi na mamamatay ang mga tao, patuloy na silang mabuhay. Ang mangyayari ay titira sila sa lupa magpakailanman sapagkat ang lupang ito dinisenyo ng Diyos na tatayo magpakailanman. Ang lupa itinayo niya ng may katatagan at hindi magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Diba? So pwedeng mabuhay ang tao magpakailanman sa lupa. So na yun, yan naman talaga ang gusto ng Diyos. Nung likain niya si Adan at nilagay siya sa paraiso, diba? Gusto talagang mabuhay ang tao sa lupa, punuin ang lupa ng mga tao ng perfect. Yan lang muna pansin.